Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Police Executive Master Sergeant Nato Robles. Ngayong araw ng linggo, makakasama nating muli bilang special guest co-host si Miss Roxanne Velasco, Nobel Queen Globe 2024 and former Miss Metro Manila. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po at sa mga ka-PNN natin mula Luzon, Visayas at Mindanao. Huwag po nating kalimutan i-like, i-follow at subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PKG, Tagapag-Ugnay at Police News Network. Narito ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents sa loob ng isang linggong ito. Patuloy na nakabantay, nakaantabay at nagsasagawa ng search and rescue operation ang buong puwersa ng Philippine National Police kaugnay sa Tropical Storm Maymay at Southwest Monsoon. Layunin ng operasyon na matiyak ang kaligtasan ng publiko, mapabilis ang pagtugon sa mga emergency at makatulong sa mga komunidad na naapektuhan ng masamang panahon. Alamin natin mula kay Police Brigadier General Marvin Joe C. Saro, ang Acting Director ng Directorate for Police Community Relations at Vice Chairperson ng Subcommittee on Natural Disaster, ang pinakabagong security updates at mahalagang paalala ng PNP upang manatiling ligtas ang bawat mamamayan sa gitna ng epekto ng Tropical Storm Maymay at Habagat. Sa ating preparation para sa Typhoon Maymay, effective nung kahapon, August 5, 2026, nag-activate po tayo ng ating Subcommittee on Natural Disasters with the guidance ng ating Chief PNP para matugunan yung bagyong dumating. So, as of this date, mayroon po tayong nakadeploy na more or less 800 na PNP personnel sa mga naapektuhang region. And meron po tayong nakaantabay na more or less 10,000 na mga reserve forces na pwedeng tumulong kung kailangan ng search and rescue or retrieval. Ngayon, bilang SCND, nakamonitor tayo ngayon dito sa PNP Command Center. Sa Command Center natin para ma-monitor kung ano man yung negative na effect ng bagyo at ready po tayong mag-responde. Nagbigay na rin po yung ating Chief PNP ng guidance at yung sa guidance sa ating mga members ng Subcommittee on Natural Disasters na yung ating mga personnel na nasa labas, of course, yung kanilang safety at unahin yung mga preventive or preemptive na mga actions like preemptive evacuations, pagbibigay babala sa mga landslide-prone areas para ma-mitigate natin yung mga casualties. So sa ngayon, especially yung ating Region 1, Cordillera, na naka-heightened alert yung ating buong kapulisan at sila ngayon ay ongoing yung monitoring at may mga rescue operations effort na ginagawa. Sa ating mga kababayan, lagi po naming inuulit na ligtas ang may alam. Lagi po tayong makinig sa mga advisories dito sa bagyong Maymay. At lagi po tayong sumunod sa mga otoridad, lalo na po kung may pinairal na mga preemptive evacuations para maiwasan ang mga casualty.
At kung wala rin namang mahalagang mga lakad, as may maigi na huwag muna tayong lumabas at lagi po tayong updated at maghanda. Mula dito sa Command Center sa Campo Crame, ako si Patrolman Edwin Baris nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Agarang tumugon ang mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion 15 Project Kalinga Team sa pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng bagyo sa Barangay Irisan, Baguio City. Isinagawa ang aktibidad sa pangunguna ni Police Lieutenant Ruby Rose de Pesase sa ilalim ng superbisyon ni Police Lieutenant Colonel Joey Jonathan B. Bagayaw, Acting Force Commander. Pinangunahan naman ni Police Corporal Niade Sagasag, katuwang ang Irisan Barangay Peace and Action Team, ang pagbibigay ng seguridad at asistensya sa isinagawang pamamahagi ng rice subsidy at relief goods sa multipurpose building Purok 13 Barangay Irisan. Isinagawa ang aktibidad sa pakikipagtulungan sa Irisan Barangay Emergency Response Team at City Social Welfare and Development Office upang matiyak ang mabilis at maayos na paghahatid ng tulong sa mga pamilyang nangangailangan. Kabilang sa ipinamahaging ayuda ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng dilatang pagkain, instant noodles, kape at bigas na layong makatulong sa mga apektadong residente sa kanilang agarang pagbangon matapos ang pananalasa ng bagyo. Sa pamamagitan ng mga ganitong inisyatiba, patuloy na pinapatibay ng RMFB 15 ang ugnayan nito sa mga katuwang na ahensya at mga komunidad. Higit sa seguridad, pinakikita rin ng mga kapulisan ang tunay na malasakit at pagkalinga sa mamamayan, lalo na sa panahon ng kalamidad at pangangailangan. Ang patuloy na pakikipag-ugnayan at pagtutulungan ng mga kapulisan, mga lokal na pamahalaan, katuwang na organisasyon at komunidad ay nagsisilbing mahalagang hakbang tungo sa mas ligtas, matatag at mapagkalingang pamayanan. Mula dito sa Police Regional Office Cordillera, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Grace Bulangan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Isang malaking tagumpay ang naitala ng Police Regional Office 6 matapos maaresto at mapasuko ang lahat ng top 10 regional level most wanted persons sa Kanlurang Visayas sa loob lamang ng 4 na araw, mula noong unang araw hanggang ika-4 na araw ng Agosto taong kasalukuyan. Ayon sa Police Regional Office 6, naging matagumpay ang sunod-sunod na operasyon sa pamamagitan ng pinaigting na intelligence gathering, surveillance, target profiling at manhunt operations, katuwang ang iba't ibang police units at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Karamihan sa mga naaresto ay nahaharap sa mabibigat na kaso tulad ng murder, rape, sexual assault at iba pang paglabag sa batas. Ang ilan ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest, habang ang iba naman ay voluntaryong sumuko dahil sa patuloy na pagtugis ng mga otoridad. Ayon kay Police Brigadier General Randolph P. Tuanyo, Regional Director ng Police Regional Office 6, patunay ang accomplishment na ito ng mabilis na pagkilos, mahusay na intelligence work at matibay na koordinasyon ng kapulisan upang maiharap sa hukuman ang mga wanted persons at mabigyan ng hustisya ang kanilang mga naging biktima. Tiniyak naman ng Police Regional Office 6 na magpapatuloy ang kanilang intelligence-driven manhunt operations laban sa iba pang mga wanted persons sa rehiyon, habang hinikayat ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad at agad na iulat ang anumang impormasyon sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o sa emergency hotline 911. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Charmaine Balunsat, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Nagsagawa ng road clearing operation ang mga tauhan ng San Gabriel Police Station sa mga barangay ng Pulipol at Amantok sa bayan ng San Gabriel, La Union upang matiyak ang ligtas at maayos na pagdaloy ng trapiko sa mga apektadong kalsada. Katuwang sa road clearing operation ang LGU ng San Gabriel, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at mga community volunteers. Sa isinagawang road clearing,
Inalis ang mga debris at iba pang sagabal sa kalsada upang maibalik ang ligtas na daanan para sa mga motorista at residente. Gayon din upang maiwasan ang posibleng aksidente at iba pang panganib. Bahagi ang naturang operasyon ng patuloy na pagtutulungan ng kapulisan, lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at mapabilis ang normalisasyon sa mga lugar na naapektuhan ng masamang panahon. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako po si Patrolwoman Dara Falogme, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Hindi natinag ng pananalasa ng Bagyong Maymay ang dedikasyon ng mga tauhan ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region sa kanilang misyon na pangalagaan ang buhay, kaligtasan at kapakanan ng bawat mamamayan sa Cordillera. Mula nang maranasan ng tuloy-tuloy na pag-ulan, agad na ipinakalat ang mga police personnel sa iba't ibang lalawigan upang magsagawa ng road clearing operations sa mga lansangang natabunan ng putik, bato, mga natumbang puno at iba pang debris na dulot ng mga landslide at masamang panahon. Sa pakikipagtulungan sa mga local government units at iba pang response agencies, sama-samang nagsagawa ang mga otoridad ng clearing operations upang maibalik ang ligtas na pagdaan ng mga motorista, mapadali ang paggalaw ng mga emergency responders at maibsan ang epekto ng bagyo sa mga apektadong komunidad. Kasabay nito nagsagawa rin ang mga tauhan ng ProCar ng search and rescue operations sa mga lugar na naapektuhan ng pagguho ng lupa at iba pang insidenteng may kaugnay sa bagyo. Patuloy rin ang water level monitoring sa mga ilog at iba pang flood-prone areas upang maagapan ang anumang posibleng pagtaas ng tubig na maaaring magdulot ng pagbaha sa mga kalapit na lugar. Bilang bahagi ng mga hakbang sa flood mitigation, nagsagawa rin ang mga kapulisan ng declogging operations sa mga drainage canal at iba pang daluyan ng tubig upang mapanatili ang maayos na daloy ng tubig ulan at mabawasan ang panganib ng pagbaha sa mga komunidad. Kasabay nito, walang humpay ring naglabas ang ProCar ng road advisories, weather updates, travel advisories at public safety reminders upang mabigyan ng publiko ng napapanahong impormasyon tungkol sa kondisyon ng mga kalsada, mga lugar na dapat iwasan at iba pang paalala para sa kanilang kaligtasan habang nagpapatuloy ang pananalasan ng bagyo. Sa kabila ng masamang panahon, nananatiling nakaalerto at nakaantabay ang mga tauhan ng ProCars sa buong rehiyon. Sa bawat operasyon at serbisyong kanilang ibinibigay, muling pinatutunayan ng ProCar ang kanilang matatag na paninindigan na maging laging handa sa panahon ng sakuna at maghatid ng serbisyong mabilis, tapat at tunay na nararamdaman ng bawat mamamayan. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Lizel Digman, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo magtapos, gusto ko po magpasalamat sa masusugid nating tagapanood ng Police News Network at syempre sa ating guest co-host ngayon na si Miss Roxanne Velasco, Mobile Queen Globe 2024 and former Mrs. Metro Manila. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon na maging co-host sa programang ito. Baka may nais po kayong i-promote or baka may mga upcoming activities po kayo, ma'am. Yes, Sir Ren. At sa ating mga masusugid na manonood, if you want to start your own perfume business, message our Facebook page, Rox Fragrances. And if you're ready to start your glow journey, visit our Glow Aesthetics in Lagro, Quezon City near SM Fairview. For inquiries and appointments, just message our Facebook page, Our Glow Aesthetics. Pinapasalamatan at binabati ko po si Chief PNP Police General Jose Melencio Lartates Jr., Police Major General Roderick Augusto Salva, the Director for Police Community Relations, PICA-G Command Group na pinamumunuan ni Police Brigadier General Vina Guzman, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman,
at Police Colonel Joel Ada, sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief Philippine National Police, Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansyang pulisya, kami ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis. Police Executive Master Sergeant Renato Robles. At ako naman po si Ms. Roxanne Velasco, Noble Queen Globe 2024 and former Mrs. Metro Manila, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.